Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon.
kahit po tayo Pilipino at pango, ginawa po tayo ng Diyos ayon sa kanyang kagalakan at kasiyahan. Kaya, tanggapin na po natin ang katotohanan. Hindi po natin tatanggapin yung sinasabi ng mundo. Dahil ang mundo po, alam na natin, we live in this broken world because of sin. At huwag po natin lahat paniniwalaan ang sinasabi ng mga tao sa ating kapaligiran. Tayo po ang magkakaroon ng bagong panimula, bagong kaunawaan, bagong kaisipan, bagong pakiramdam, bagong pakikitungo sa ating kapaligiran as we study this word. Sabi dito, tayo nagpapasalamat. We have to give glory and honor to God. Lahat ng papuri. You are worthy, O God, to receive all glory, all honor, and all power. Lahat-lahat ay nasa Panginoon natin dapat ipagkaloob. Amen. Eh, Pastora, binabagyo tayo. Salamat po sa bagyo. Diba? Dahil, anong magagawa mo kung magreklamo? We are not created to complain whatsoever is happening in the world. Pero ang itinuturo sa atin ng Biblia from Genesis to Revelation is to worship God. Paborito ko po ito, Isaiah 43:21. These people, tayo po lahat ng tao, sabihin po natin lahat. Lahat ng tao na aking nilalang. Ibig sabihin po, wala pong RTW sa ating mga buhay. Ano po ba ibig sabihin? Tayo po lahat ay nilalang ng Diyos for His glory and for His honor. Eh di dapat taasan natin balikan na tayo naglalakad sa lahat ng panahon. Kahit ano sabihin ng tao, I don't care. May Biblia na nagsasabi, I am created for the pleasure of God. Ano sa inyo? Di ba? Eh bakit tayo namang problema? Eh kasi sabi niya sa akin, pangit ako eh. Ano ba sabi ng Biblia? God created us in His image and likeness. Anong pakialam niya? Kung may reklamo ka sa aking buhay, sa aking itsura, magreklamo ka sa Diyos, hindi sa, sa Land Transportation Commission, LTRB. Di ba nakalagay yun sa likod? If you have complained, you call your heart. Di ba? Ngayon, kung may reklamo ka sa buhay ko, sa itsura ko, huwag ka sa akin magreklamo sa Diyos na gumawa sa akin ayon sa kanyang wangis at likeness and image. And I am created by God for His pleasure. Anong reklamo niyo? Meron pa ba? Maraming mga bata dyan umiiyak. Kasi tinatukso ng tito, tita, may pamit ka. Alam mo sa bata, lahat pala ng sinasabi ng mga matatanda. Kaya beware ng mga teacher dito. Huwag kayong magsasabi ng negative sa isang bata because they take it as final word. Masakit sa puso, sa buhay ng mga bata kung ano ang sinasabi natin sa kanila. Kasi wala pa silang alam upang ito ay pawalang bisa. But now we have this word. Mga bata, pakinggan ninyo kung ano sabihin ng iba sa inyo. Sabihin mo, I am created in the image and likeness of God. Hindi ko pakinggan ang sinasabi mo. Diba? So we will be free from the yung paradigm, childhood paradigm, na ito ay dinadala ng bata hanggang sa kanyang paglaki. Mabuti na lamang kung may mga teacher na nagsasabing ang buhay ng bata
ay mahalaga dahil ito'y galing sa Diyos, and God is the one sustaining that life, and that life is precious in the sight of God. Mga teachers, yun po ang dapat natin sinasabi sa ating mga bata. Kahit sila'y bobo, kami po ay volunteer English teacher sa Thailand. Mula po sa kindergarten, kahit anong level, binibigyan kami ng chance. Iba't ibang eskwelahan, iba't ibang lugar, iba't ibang level ng teaching. Meron po kami pinuntahan sa tsunami area na kindergarten. Meron po isa doon na madungis na bata. Sipungin pa. At ang uniform niya ay madungis. Ang teacher, hinihila siya doon sa labas, sa gilid. Ang ginagawa po namin, to compensate sa pride ng bata, tuwing kami magtutuloy, siya kinukuha kong leader, walking, 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 jump, jump, jump. So, nabubuo ang pag-asa, nabubuo ang pagtingin ng bata sa kanyang buhay dahil may nagbibigay ng attention sa kanya. Kasi Burmese po yun. Kasi sa Thailand, kaaway nila ang Burma. Burmese yung bata, so ginagawa na lang ng teacher. Pero kami po, nakikita namin, sino yung bata may pangangailangan. Hindi lang tinuturoan namin sila ng English, but we teach them the value of life and the integrity of a person. Sabi nga po sa amin ng principal, sabi niya, magkano allowance mo? Sabi ko, it's all free. Nagkugulat siya. Ang sayo-sayo mo magturo, ang saya-saya mo. Tapos wala na sweldo. God will provide. Amen. Hindi po tayo sa sweldo nakatingin, but for the integrity of the life of every person, because we are all created for God's pleasure. Palapakan po natin ang Panginoon. Ano po ba ang kahulugan na tayo ay created in the for God's pleasure? Magkakaroon po tayo ng kasiguruhan na kahit anong sabihin ng mundo na negative sa ating buhay, tayo po'y tatayo at lalakad ng taas ang balikat. And other thing is that makikita po natin when we have this faith in God and peace in our heart, because we know that everything God created for His pleasure. Sabi ko, everything. Hindi lang tayo. Everything. Ito mga nasa ating kapaligiran ay nilalang din ng Diyos. Diba? Alam natin in the account of Genesis chapter 1 na ginawa mo na ng lahat ang mundo bago niya ginawa ang tao. Dahil ano ang pangangailangan ng tao ay ipinagkaloob na ng Diyos. Meron pong research na ginawa ng isang kilalang biologist, at ang yung result ng kanyang experiment and research is that this whole world is full of light, filled with light. And they have this conclusion that everything around us are created by God for the sole purpose of humanity. Hallelujah. Ibig po sabihin, napatunayan nila sa pagalitan ng science na ang lahat sa ating kapaligiran na ginawa, created by God for the purpose, only for the purpose of humanity. Hallelujah! Kaya po, maunawaan natin ito, magkakaroon tayo ng appreciation
galang at pagpupuri sa Diyos. Sa lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran, hindi naman natin pag-usapan yung problema ng ating bansa. Nasa Panginoon lang po yan. Sa kanila pong mga kamay nagsalalay ang ating kinabukasan. Pero personally, samantalang tayo nabubuhay dito sa lupa, we cannot appreciate everything around us. Lahat po may buhay eh. I want to prove to you, itong research na ito ay totoo. Kasi, ewan ko kung kita niyo yung movie that entitled Miracle from Heaven. Miracle from Heaven, meron pong batang babae na may sakit, lumalaki yung tiyan, at may sakit talaga siya. Kahit saan doktor dalhin, wala. Kahit meron pang famous doctor na nakapagpapagaling ng mga bata sa ibang lugar, inanap nila yun. Pero hindi rin po gumaling yung bata. Gumaling sila sa Pilipinas. At ibinalik sa bahay nila. Isang araw po ay ang bata ay naglalakad sa garden, hinihipo niya ang mga halaman na nilitas ng mga bulaklak. Isang puntos po, kasi paghipo mo sa bulaklak, paghipo mo sa mga bagay sa iyong kapaligiran, because it has life, pumupunta sa atin. Nag-radiate sa atin. At ito po ang kamangha-mangha. Yung araw na yun, hinabol niya yung paro-paro. Sa kanyang pag-habol, siya po ay nahulog sa puno ng mangga. Alam niyo yung puno ng mangga, pag pinutol, di ba malaki yun eh, nabutas na yung ilalim, nabutas na siya. Kasi nabulog na yung puno ng mangga, nabutas na, saka habol niya yung paro-paro, nahulog siya dun sa butas ng puno ng mangga. And no way, sa loob ng 3 araw, hindi nila makuha ang bata. Kailangan pa nila ng bumbero para kunin yung bata sa ilalim ng punong mangga, sa butas ng punong mangga. And lo and behold, there is life in everything around us. Nang makuha po yung bata, siya po ay buhay at malakas at gumaling. Hallelujah! Bakit? Because God created everything for His pleasure and for our benefit. Kaya po lahat ng nasa ating kapaligiran ay ating titingnan na ito'y kapakipakinabang sa ating buhay. Ganon din naman at importante na lahat ng tao na nasa ating kapaligiran, we have to see them as God sees them, that they are created for the pleasure of God, just the same with us. Amen! So wala po tayong ikipwara na tao. Wala po tayo sabihin, the same way that God created him for God's pleasure, ikalang natin. Dahil pareho lang. The God who created us for His pleasure is the same God that created him or her. Kahit inistorbo tayo, kahit anong ginagawa nilang malisyoso sa atin, we just have to respect him or her because he also is created by God for God's pleasure. Amen! So wala na pong magsusungit. Because everything and everyone had been created by God for His pleasure. Okay, magkakaroon po tayo ng bagong perspective sa ating buhay, knowing that everyone is part of us. Ang mga puno sa ating kapaligiran, ang mga halaman, ang mga bulaklak, ang mga gulay, created by God for us and for His pleasure. Okay, so magkakaroon po tayo ng kakaibang pananaw sa ating buhay when we stick to this promise of God that we are created and everything is created by God for His pleasure and honor. We have to understand
tao sa ating kapaligiran. Hindi natin sila husgahan because they don't know. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Wala silang pag-alam sa kanilang sarili. Yung mga taong nakikita natin na nakaupo sa kalsada, natutulog sa kalsada, nangingi ng limos. Hindi pa po ako Kristiyano. Pero dahil ako po ay scriptwriter, ako po sumusulat ng kwento ng buhay ng tao at nilalagay ko po sa Comics Magazine. Sinikap ko po na kausapin ng mga pulubi sa Quiapo. Paborito ko po kausapin ng mga pulubi. Ngunit ako po'y pinagbawalan. Huwag ko daw pong pakialaman ng mga pulubi. At totoo, hindi ko na pinakaalaman ng mga pulubi sa Quiapo. Nang makarating po kami sa Iloilo, yung mga pulubi, lalo na nung panahon ng COVID, bakit hindi sila nagkaka-COVID? Nakaupo lang sila sa kalsada, nagugutom, nauuhaw. But they are free from COVID. Diba? Yung po inuupuan ko, may dala akong pagkain na kinakausap ko sila ng pag-ibig sa Diyos. Ibig pong sabihin, we can do something for them para sila'y mabuhay. Maunawaan nila na ang buhay ay may kahulugan. Ang buhay ay importante dahil ito'y galing sa Diyos. So ito po ang aking pinapaunawa sa kanila na kung paano ako binibiyayaan ng Diyos sa pamagitan ko ay gusto kong maibahagi ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Inuupuan ko po yung mga pulubi din sa tabi ng simbahan sa Iloilo City. At gusto kong maunawaan nila na hindi dapat nilang binibigyan ng kahiyaan ng Diyos sa kanilang pamumuhay ng ganong uri. Sapagkat pareho din ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa kanila. And I want to extend that love to them. Ako po ay kamukha na sinasabi ni Ma'am Mean. Sobra na po akong 40, mga around 50 years na nagtuturo sa Bible School o sa kalsada o sa simbahan. Lahat po yung pinupunahan ko. And then, we could see around yung mga taong walang kahulugan ng buhay is because they don't know. Hindi nila alam. Hindi nila alam na sila'y mahal ng Diyos. Isa pong pangyayari sa San Juan. Dahil ang lola, ang nanay po namin ay may tindahan sa palengke. Habang may ginagawa siya, ako po ang nagbabantay. At ako yung nagbabantay, nagbabasa po ako ng Bible. Meron pong isang lalaking lasing, nagaling sa akin. Sabi niya, naniniwala ka dyan? Tinignan ko siya. Ako hindi, sabi niya. Ako, alam ko, gano'n ako sa monkey. Tinignan ko siya. Kaya pala. Lasing. Tapos, tinignan ko lang siya, nagpatuloy siya magsalita. Sabi niya, alam mo, sinumpa ako ng aking biyanan. Dahil, binasag ko lahat yung kanilang mga santo. Tumayo na ako, ginanong ko siya sabi ko, congratulations! Wala kang kasalanan. Ang totoo niyan, sinabi mo sa biyanan mo na hindi dapat ipagpatuloy yung kanilang kasalanan na ginagawa. Sila ang may kasalanan, wala akong kasalanan. Hallelujah! Ibig po sabihin nyo sa aking ipinangayag sa kanya, kinabukasan po ay dumating siya na pogi na. Hindi na po siya lasing at nakaligo na at nakabihis na. Ibig sabihin, ang akala ko ay have to go to the ends of the world to declare the good news of salvation. Pero yung pala po, sa isang tao na maipahayag natin ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. We have changed His world! At mula sa kadiliman ay nadala siya sa kaharian ng Diyos. Yung pala po ang ibig sabihin. Nang tayo ay pumunta, hindi man tayo makapunta
somebody from the darkened world at madala sila sa kaharian ng Diyos. We have changed their world and they are now living in the kingdom of God. Kaya nga po sa edad ko na 83, wala pong resignation, wala pong retirement. Padayon, naiilong ko na kayo. Patuloy po tayo na maglilingkod sa Diyos dahil we can change the world of a person by declaring that he is created for the pleasure of God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! We praise the Lord. Kasi sa pagpapahayag po natin ang salita ng Diyos, nagagawa po natin ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging, because we are the vice regent of earth, of God here on earth. Ano po ibig sabihin? Sa lahat po ng gustong kalapin ng Diyos sa buhay o kasaysayan ng mundo o ng tao personally, tayo po ang kanyang gagamitin. Kamusta po ang buhay natin? Ilang taon na po ba tayo Kristiyano? Nung bago pa lang po ako maging Kristiyano, may naka-attend po ako ng evangelistic seminar, evangelistic crusade sa Manila Hotel. Wow! But they start in a very simple way. Pangalan po niya si Pastor Yata. Siya po ay tintera ng putok at sinta. Ang alam lang po niya ay John 3:16. Lahat po ng bumibili sa kanya ng putok at sinta ay dinadagdagan niya ng John 3:16. Hanggang siya makabuo ng isang kapulunan. At sila sa kanilang kahirapan, mahirap lang po yung kanyang environment. Meron, panahon pa po ng 1980s yun. Meron po isa sa Manila, siguro nasa squatters area sila. Yung kanyang bahay sa squatter, binenta niya ng 16,000 so that they can pay yung kailangan bayaran sa Manila Hotel. Wow! At sila po yung nag-conduct ng crusade, evangelistic crusade sa Manila Hotel. Sabi ko, Panginoon, tindera namin ang puto ko sinta, pero paano nung siya tatayo na sa podium, yung ano ba yung salute? Paano yung salute ng army? Yung kanilang mga espada, ginano, tapos dadaan siya sa gitna. Sabi ko, ako din Panginoon, bigyan din ako ng panahon na makapagpit sa Manila Hotel. Kaya ako yung mga damit na binibigay sa akin magaganda. Sabi ko, tatago ko ito, pang Manila Hotel ito, tatago ko ito. Kaya lang po, mabot na ako na sobrang 45 years ng pagkano. Hindi pa ako dinadala ng Panginoon sa Manila Hotel. Dinadala po niya ako sa bundok. Hallelujah! Salamat naman po sa bundok kasi alam niyo ba ang problema lang nila doon sa bundok sa Sahara, sa Arante? Ang problema lang po nila doon ay kanin at ulam. Sabi ko nga, huwag kayong mabahala. Kanin at ulam lang ang problema niyo. Kwentuhan ko kayo ng buhay ng milyonaryo. Mas maraming problema kaysa sa inyo. Kasi kanin po kami dyan. Kahit hindi nyo nakikita sa aking itsura. Galing po kami sa mahirap. Pero dumating po yung panahon ng 1980s, yung first upheaval ng mga papunta sa Saudi. Ang husband ko po ay nakarating sa Saudi Arabia. Libre lahat, may pocket money pa, at sa Jeddah, Petromin, semi-government o corporation, ang kanyang unang-unang sweldo is $1,000.
Kaya mula galing po kami sa squatter sa Cubao, nakabili po kami ng bahay sa BF Homes. Hallelujah! Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya kahit po ako sa bundok pinadala ng Panginoon, maligaya na po ako kasi 3 bundok po ako ng mga tao doon para makarating sa simbahan. Umulan at uminit. Kaya kami po may nakaredy ng damit ng mga tao na just in case sila dumating at basang-basa dahil umuulan, meron po silang bilisan na nakahanda sa aming simbahan. Amen. Masayang buhay din po ba? Masaya po. As we intermingle with other people and God is using us to answer their need, that millions of angels po ay nag-aawitan sa langit. Kahit sa isang tao lamang na madala natin sa Panginoon. Ang aking pong husband, after working 15 years in Saudi Arabia, ay umuwi para mamatay. Sa kanya pong last will and testament, binigay niya sa akin yung mga tao, mga Pilipino may utang sa kanya na 2,000, 3,000 reales. And meron pa po siyang contract doon sa company. And sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ako po ba pupunta sa Saudi Arabia at maniningil, baka makakuha pa ako ng milyon-milyon. Pero Panginoon, hindi ko po yun gagawin. Nakaranas na ako ng umawak ng milyon-milyon. It's just the same. Because in every person's heart, there is a vacuum safe, God's safe. Yung may phone po, God-shaped vacuum, na ito'y mananatiling vacuum, hindi kayang punuin ng kayamanan, hindi pwedeng punuin ng popularity or any positions that you can acquire here on earth or anything precious or treasure here on earth. It is only God's presence that can only fill that vacuum in one's heart. Kaya nga po, sa gitna ng tawag sa akin na pumunta sa Saudi Arabia para kunin ko yung aking milyones at simili ng mga Pilipino na nangungutang na hindi marunong magbayad. Milyonaryo pa sana po ako. Pero sabi ko, Panginoon, hindi po ako maniningil, hindi ako pupunta sa Saudi Arabia. I know that kahit yung araw at oras o panahon na aking pupunta sa Saudi Arabia, kung meron lang akong mapagpapahayagan ng salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos at madadala sila sa iyong kaharian, millions of angels in heaven are rejoicing with me. Pero kung maging milyonaryo ako, sino pong mag-rejoice? Baka pa ako lang. Baka pa ako at i-deposit ko yung aking milyon. Hindi ko po ginawa na pumunta sa Saudi Arabia at habulin ang aming millions doon. Ang sabi ko sa Panginoon, gamitin mo ko kahit isang kaluluwa ang maligtas instead of going to Saudi Arabia and claim my millions. Me and together with the angels in heaven will be rejoicing in your kingdom. Amen! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Sapagkat kung tayo po ay gumaganap ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Psalm 149 verse 4, sabi po dito, the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. So ang Panginoon po ay patuloy na nasisiyahan at nagagalak sa ating mga buhay, samantalang tayo gumagawa ng kanyang kalooban. At hindi lang po yun, ang pangako po sa Psalm 149 verse 4 is, He will beautify. He will beautify the meek with salvation. Ang aking po witness
Ang bus po ay nagiging aking pulpito. Doon ako po isasakay na may bibig ako ng bag ko, yung Sabado, ang katabi ko ay titingin sa akin. At sasabihin niya, ilang taong ka na, Nay? Tapos sabi ko, 83. Ha? Because God take pleasure in those who do His command and beautify the meek with salvation. Amen! Gusto nyo mag-shine ang inyong face? Ganapin po natin ang iniutos sa atin ng Panginoon. However impossible in the eyes of man, but in God, it is always possible. Pagkatapos po ng 7 years sa pag-start ng sa Cavite, ng church, ako po dinala ng Panginoon sa kabundukan sa Iloilo. At doon po ay nakasimula kami ng simbahan. Because we know that we had to do our part. Ang akin pong, nasa akin pong puso. Ganito ako, hindi ko nakikwento sa inyo kung gaano ako kasalbahe ng araw. Ganito ako kasalbahe, gaano ako napakalayo sa Panginoon. Although, ako po'y religyosa. 10 years old pa lang po, nagtuturo na ako ng katisisip sa mga bata. At sa aking mga galing ako sa office, dadahin mo na ako sa simbahan, magkukommunion. Pero pagdating ko po sa bahay, kaaway ko ang nanay ko, tatay ko. Ganun po ako kasalbahe. Mabuti ko ang husband ko ang magluto. Bibigyan niya nanay ko at tatay ko ng pansit. Pero kung ako, ganun po ako kasalbahe. Kaya po ako matapang magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil ako po'y salbahe, ngunit sa kabila ng aking pagiging salbahe, minahal ako ng Diyos. Amen! Kayo mababait na kayo eh! Baka sabihin nyo, dahil sa aking kabaitan, niligtas ako ng Panginoon. Still then, all I've seen and come short of the glory of God. Kaya kahit po, anong kasalbahe ang tao, noong panahon po na ang bus sa Cavite, papuntang Cavite ay Taulog lamang. Dahil ako po'y lagi nagbabiyahe papuntang Cavite, napaupo ako, gabi na napaupo ako sa pinakalikod ng bus. Katabi ko mga lalaki. Kinalusot ko isa, Nong, anong pangalan mo? Sabi niya, Rudy! Rudy? Mahal ka ni Jesus. Nagulat siya. Sabi niya, bago mo sabihin ulit sa akin yan, sasabihin ko sa iyo anong uri ng buhay ko. Eh di nakinig ako, ano pala kaya masalbahe kaya ito kaysa sa akin. Alam niya, sabi niya sa akin, kapitin niya kasi, alam mo bang 50 katao ng napatay ko? Buti na lang hindi niya ako ginawang 51. Sasabihin ko pa rin sa iyo, kapatid, mahal ka ni Jesus. Amen. Mahal pa rin siya ng Panginoon Jesus, di ba? Kasi pwede siyang humingi ng lawan. Sapagkat walang pinakasalbahe, walang pinakamahirap na parusa na darating sa tao dahil sa kanyang bigat ng kasalanan. Nas lalapas pa o susobra pa sa dinanas na hirap ng Panginoon Yesus sa krus sa Kalbaryo. Ganon ang ating pagtanaw sa kaligtasan na ating natanggap mula sa Panginoon. Kaya paano natin uupuan ang John 3:16? Huwag natin upuan, ilakad natin. Isigaw natin sa buong mundo na sila ay mahal ng Panginoon. Dahil churches are being commanded by the Great Commission ng Panginoong Jesus na sinasabi niya, all power in heaven and on earth has given
hearken unto me. Go into all the world and preach the good news of salvation, baptizing them, making them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kamusta na po tayo? Sa ating naririnig, Sunday after Sunday dito sa church, meron na po ba tayong nataniman ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapitbahay? Madalas po ang kapitbahay kaaway natin. Kahit mga Christian, kaaway ang kapitbahay. Ano po ba ang utos ng Panginoon? Mahalin natin ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buo nating buhay, ng buong lakas. Love the Lord thy God with all your heart, with all thy soul, with all thy mind, and love one another as we love ourselves. Kaya po bakante mga upuan ngayon dahil umulan. Panginoon, umuulan eh. Panginoon, medyo may sinat ako. No reason. Bumagyo. Panginoon, salamat po sa bagyo. Because the storm will not last forever. It is just temporary. Kami po ay nasa Thailand ng panahon ng tsunami. At kami po 2 taon na nag-minister sa Thailand sa panahon ng tsunami. At kahit hindi po sila Christian, alam nila kung ano nangyari. 10 minutes na po yung tsunami. But everything had been washed out. The business that they had labored for long years vanished away in 10 minutes. And they had learned their lesson. They had learned the lesson well. Kahit hindi po sila Christian, naunawaan nila ang plano ng Diyos. Sabi nila, kasi itong lugar namin ito ay dagat dati. And God claimed His own. Alam nila, na yung kanilang na dagat na ginawa ng Diyos ay tinakpan nila ng lupa at ginawa nilang lupa. At doon sila nagkaroon ng mga tourist spot sa Phuket. And in 10 minutes time, although they had earned wealth for many generations, but when the time came for God to avenge His righteousness, 10 minutes. So we have to warn the people. Ang buhay po natin dito sa lupa, even tumagal tayo ng 120 years kamukha ni Moises. But it is just a short time. Kasi ang susunod natin na buhay is forever. Dito po sa mundo, ang alok sa atin, marami pong alok sa atin ang mundo. We can be powerful, we can be rich, we can be popular, we can be, marami pong alok ang mundo. Pero wag po natin yan ang habulin. Sinasabi ko sa Romans 12, 1 and 2, na hindi tayo dapat makialam sa mundo. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay, it's just temporary. Everything in this world is temporary. And yung mga nahirapan o kaguluhan na nagaganap sa ating buhay, it is just for a moment of time. Pero yung pong bunga ng ating buhay na iniuukol natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, na ipahayag ang kanyang pag-ibig sa mga tao, kung paano tayo gumaganap ng kanyang kalooban, we will see each other in heaven. Ang ating pong buhay dito sa lupa is temporary. And when we go to heaven, marami pong magbabati sa atin.
na salamat dahil ipinahayag mo sa akin ang salita ng Diyos. Kahit hindi natin siya makilala, hindi natin siya maaralan, pero they will always remember that there is somebody who shared the love of God to them, na sila'y nakarating sa langit dahil pinahayag natin ang salita ng Diyos sa kanila. Nagawa na po ba natin ito? Kung paano as we experience at ating kung we enjoy our life in the presence of God. Dati po, o baka marami sa atin ay katulad ko nung araw, kaya lang nananalangin para tayo may grocery list. Panginoon, narinig na ba may nagpadalangin? Panginoon, ito gagawin mo, aalisin mo ang bagyo. Panginoon, ito. Sino tayo? To command God on what He must do. Dito po ako magwawakas sa with His word in Luke 12:32. Fear not. Ano bang imposible na pinapagawa sa atin ng Diyos? It will be possible when we walk or talk and share the good news of salvation to many people. Sabi po nito, fear not, little flock, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. Hindi po pinapangako ng Panginoon na tayo tataya, tayo yayaman, tayo ay magiging ano dito sa mundo. But God's promise unto us, yes, the kingdom of God. This is everlasting kingdom. Yun po ating destiny. Kaya lang po, lahat tayo ay may responsibility. Ano yung tinanggap natin mula sa Panginoon? Ibahagi po natin.